Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabak-labak na ta with evidence. Ito kabibig ha, galing ito sa mga Tweety Birds ni Congressman Pulong Duterte. Of course, may mga Tweety Birds talaga yan si Kong Pulong, lalo na ngayon na sobrang init. Pinag-uusapan na, may mga meeting na ang magkabilang mga parties, para talaga they have to discuss kung boboto ba sila sa impeachment ni BP Sara. Nako, grabe ang nasagap ni Kong Pulong mga kabibig. Ito ang bibig Kong Pulong Duterte. Binulgar na tinakot ang mga senador at binibili ang boto para ma-impeach si VP Sara sa saktong pera, sa saktong presyo. Huy, ano ba naman yan? Totoo ba yan kung pulong? Dito on the bag na kesong puti. Hala, on the bag na ang kesong puti. Kesong puti. So pera ba yon? Nako, ito yung post ni Congressman Pulong Duterte. While VP Sara is very busy, wala siyang pakialam sa impeachment. May pakialam naman siya, pero hindi naman siya concentrating on impeachment Concentrate siya sa pagbibigay ng tulong pag tawag ito, to give her program, OVP program, sa mga malalayong lugar sa Pilipinas na hindi na naaabutan ng tulong ng gobyerno. O tingnan mo, ang busy natin ha. Pumupunta sa malalayong lugar na hindi na naaabutan ng tulong ng ating gobyerno. Kaya the rescue itong si Kong Pulong. Knowing Kong Pulong may mga may mga connection din yan sa Senado, sa Kongreso. So may mga Tweety Birds ang nagsasabi sa kanya. Of course, i-deny ito ng mga kongresista at mga senador. Sino bang sino bang gagong politiko ang magpapa-interview sabing tama si Pulong, o di ba? Hindi naman. So ito kabibig, i-share ko sa inyo ang aking nabasa kabibig. Basahin natin kabibig ba ito sa politiko. Ito yung kabibig On the bag na ang kesong puti. Paulo Duterte claims a senator allegedly being pressured to convict Sara Duterte. Talagang pinipressured ang mga kongresista, ang mga senador. At on the bag na ang kesong puti. Halaka, ito nakabibiga. Davao City Representative Paulo Duterte said that he received information that senators are being contacted to ensure the conviction of his sister. Pinatawag na ang mga senador para ma-sure na ma-convict ang kanyang kapatid na si VP Sara Duterte sa Senate Impeachment Court. Nako po! In Facebook post of Representative Duterte also claimed that someone told him that the statement of assets and asset liabilities and net worth or SALN, ginagawa itong weapon, ginagawa itong bala para sa mga politiko, takutin ang mga politiko para sure sila na boboto sa impeachment at makonvict si VP Sara. So remember, di ba, na chika na rin yan na sa Kongreso, sabi ni Boying Rimulya na kukunin niya lahat ng SALN, titingnan ang lahat ng SALN. Halaka. Sabi to ni Pulong, may kumakanta na namang Tweety Bird. Ayon sa kanya, biglang naging uso ang SALN. Hindi para transparency, kundi para sa timing. May mga kasamahan daw ako sa Kongreso na tila naaalala lang biglang kapag hindi sumusunod sa script. May script talaga. Di ba? Coincidence? Syempre, coincidence. Kung totoo man ang mga kwentong ito, mukhang may bago tayong sistema. Vote wisely or look closely on your SALN. Vote wisely or SALN. Ayos na yan accountability na may kasamang kondisyon. Representative Duterte said individuals are actively working to secure votes for the impeachment. Pati raw sa Senado, may mga kumakausap na
Busy ang iba hindi sa pag-aayos ng problema ng bayan, kundi sa pag-aayos ng boto. Mukhang hindi lang presyo ng bilihin ang minamanage, pati desisyon ng mga halal na opisyal. Hala ka! At yung sinasabing on the bag na ang kesong puti, sana hindi natin ginagawang grocery item ang konsensya. Hala ka! Sabi dito, ang boto sa impeachment ay hindi raffle ticket, hindi utos, at talagang hindi dapat produkto ng pressure. Mandato ito ng taong bayan. Kaya sa aking mga kapwa mambabatas, hindi tayo inihalal para sumunod sa bulong, kundi para tumayo sa prinsipyo. Kung may mananakot, may magpapakita rin ng panindigan. At sana sa dulo, hindi takot ang manaig, kundi ang tama. Pakinggan nyo ang sigaw ng mga constituents nyo. Kung may pinangako mang ayuda sa inyo, isipin nyo ang taong bayan na nag-ambag para dyan. Tama ka, bibig. Tama talaga ang sinabi ni Kong Pulong na kung merong mang mga ayuda na ipinangako sa inyo, buti pa kayo, isipin nyo kung saan galing ang perang iyan. Kung sino ang nagluklok ng sa inyo, mga constituents nyo, mga taong bayan na naniwala na meron kayong magawa para sa kanila. Buti pa kayo nakareceive ng ayuda. Ang chika nga kabibig, 300,000, 200,000 additional budget sa mga congressman. Hala ka. O ito yung sabi ni Congressman Pulong ha. Chika-chika ka yan. Grabe no? Buti pa sila may mga ang lalaking ayuda samantala ang mga Pilipino. Pwede na sa AX, Tupad, pwede na 5K, di ba? O, ito kabibig ha. Statement of the nagtatawag na daw ang mga staff ni Charisse sa mga chief of staff ng mga congressman na bumoto para sa impeachment kung hindi ay tatanggalin ang buong GAA sa kanilang distrito. Ooh! Kung hindi magpa-attendance kay Charisse daw. Hala. Tanggal ang gaan nyo. Ibig sabihin, lahat kasama yung mga pondo para patubig, paaralan, tulay, kalsada at iba pang kailangan, lalo na sa mga probinsyang hirap na hirap. Bukod dito, pati daw pondo para sana sa mga social services, walang ibibigay. Uy, grabe! Uy, grabe naman ang gobyernong ito. Tao ang gustong parusahan para lang sa desperate attempt nila na mawala ang kalaban sa politika. Anong kinakatakot ninyo? Ay, oo nga, no, grabe. Kawawa ang mga tao. 'Di ba? Ang mga tao, lalo na sa mga mahihirap na lugar, sila ang magsisakripisyo. Pati social services, tatanggalin daw. What we are seeing now under the Bangag leadership is not politics as usual. This is outright coercion. Kung tinuod man nga gipanghadlok, kung totoo man na tinatakot ang mga congressman nga tanggalan ng pondo ang ilang distrito, kung hindi sila susunod sa impeachment line, halata masyado. Hindi na ito demokrasya. Ito'y isang political blackmail. The national budget is not a weapon. Hindi ito panakot. Hindi ito ginagamit para pilitin ang mga halal na kinakatawan na sumunod sa utos o gusto ng iilan. Ulitin ko, tao ang paparusahan ninyo para sa mga ambitions niyo. Ang pondo sa distrito para sa katauhan na para sa tao 'yan. Hindi personal na pera sa kung sino ang liderato. If leadership is confident in its case, then let's evidence speak, not threats, not pressure, and certainly not the hostage taking of public funds. Kawawa talaga tayo mga kabibig. Oy. Halata masyado kung ano ang gusto nyo. Hindi ito laban ng hustisya. Laban ito sa mga taong gustong magkontrol. Kung kailangang takutin at mag-blackmail para lang talaga mapasa ang impeachment, then that's already tell us everything. We are not dealing with strength, but with fear. Hindi kami urong, hindi kami natakot, hindi kami magpaloko. We will stand our ground not for politics, but for the Filipino people who entrusted us with their voice. At sa mga tao,
bantayan nyo ito. Kung ang pondo ng inyong distrito magiging bargaining chip, tayo mismo ang ginawang hostage ng ilang politika gamit ang inyong sariling pera. The taxes, di ba? Hindi masusukat ang hirap na dinadanas ng bawat Pilipino ngayon para lang makapagbayad ng buwis at maiambag sa bayan. Ngunit klarong-klaro ngayon na itong buwis na ito ay isa ring ginagamit ng administrasyon ng gigipit sa ating mga Pilipino. Uy, grabe. Parang ano ba? Parang sobrang bastos, 'di ba? Talagang pinapatawag, ni-roll call na daw, tapos bibigyan ng additional ayuda, tapos kung hindi ka nang fa-follow sa gusto, itatanggalan ng GAA, buong GAA, matatanggalan ng buong GAA sa kanang distrito, tapos wala na mga patubig, paaralan, tulay, kalsada, ato pa, at pati ang mga pati mga social services, hindi ibibigay. Uy, grabe. Dahil lang sa gusto lang ma-impeach si VP Sara, tayo ang magsasuffer. Tayo ang kawawa. And in fact, tayo ang nag-ambag-ambag para sa taxes, sa pera na gagamitin nila. Tama pa ba ito ka mga kabibig? Kung totoo man itong sinasabi ni Kong Pulong, nakakatakot at nakakaawa naman tayo. Kasi tayo ang naging collateral. Tayo ang naghihirap araw-araw. Mas lalo tayong mahihirapan kasi pati social services, pati mga ganang proyekto sa distrito natin, distrito ng mga congressman na ito, ay mawawala. Kasi hindi sumunod yung kongresista mo na i-convict or impeach si BP Sara. Hindi pumirma. Hala ka. Hala, uy, grabe na. Parang na-shock ako sa mga Tweety birds ni Kong Pulong. Pati ang aso, na-shock na rin. Kasi wala na siya makakain na pagkain. Kasi hirap-hirap na ang tao. Diba? O, eto kabibig ha. May video akong ipapakita sa inyo. Kung akala nila si VP Sara ay susurrender, matatakot sa ginagawa nila, hindi ay susunod na si VP Sara. Makinig tayo dito kabibig ha. Let's watch this video. Pakinggan natin. Gusto nila amendahan yung Constitution. Nung sumabog yun, nagkandaleche-leche na naging skandalo dahil ginamitan nila ng pera pambayad ang mga tao para pumirma, lumipat sila sa impeachment. Tapos sumabog yun kasi binayaran naman nila ang mga congressman para pumirma ng impeachment. Ang susunod ay meron na namang members ng Congress ngayon, both houses, House of Representatives and sa Senate na nagsasabi na kailangan naman amendahan ang Constitution. Lahat yan ginagawa nila para tanggalin ako sa 2028. Sa posibleng kandidato sa 2028 presidential elections. So, hindi na kami magtataka kung merong magpa-file 2026, 2027, 2028 ng impeachment. Ang mahalaga is nakahanda yung mga abogado para sagutin yung mga mga allegations nila. Na hanggang ngayon, by the way, walang attachments ng evidence, ng pieces of evidence at all. Hiningi namin ang mga sinabit ng House of Representatives na ebidensya doon na sumusuporta doon sa articles of impeachment nila. Wala. Hiningi namin ang attachment sa ebidensya nila, sa complaint nila sa ombudsman. Wala. Ang ginagawa lang nila ngayon, dahil hindi makaarangkada yung kanilang gusto na tanggalin ako as a candidate for 2028, ay doon na lang sila sa second na benefit kung ano yung ginagawa nila. Nagsisira na lang sila ng pangalan. Kasi gusto nila amendahan yung Constitution. Nung sumabog yun, nagkandaleche-leche na naging skandalo dahil ginamitan. Yun, kabibigyan na rin ninyo si VP Sara. Ang dami pa lang. At wala palang mga ebidensya, yung mga complainants. Walang attachments, mga kabibig. Siguro kung guilty si VP Sara, hindi naman kaaway ni Bangag, kaso hindi mawawala si BBM sa walking. Laban lang VP, alam ng taong bayan
wala kang ginawang manali. VP Sara bore the burden of defending herself against numerous accusations. She was isolated with no one to provide solace. She violently fought against corruption politicians who sought to oust her from government entirely. Despite facing no support, she endured bullying, belittling, undermining, and attempts to destroy her integrity. Her resolve remained unwavering. Attempts to destroy her integrity. Her resolve remained unwavering thanks to the love and trust of the majority who believe in her. Diba? Basta Duterte pa rin kami from Rebecca Balbalan. Totoo nga ang kasabihan, pag ang lata maingay, walang laman. O, diba? Duterte hanggang sa dulo. Laban VP, nasa panig tayo ng katotohanan. Kahit kailan hindi mananalo ang kasamaan sa kabutihan. Sa gitna ng ingay, paratang at politika, lalabas at lalabas ang katotohanan. At sa huli, hindi paninira ang mananaig, kundi ang integridad at malasakit sa bayan. Bibig ha? Hiningi ni na VP Sara yung mga ebidensya, pero ito ha, pakinggan nyo ulit ha. Ito. Tingnan nyo. Walang attachments ng evidence, ng pieces of evidence at all. Hiningi namin ang mga sinabmit ng House of Representatives na ebidensya doon na sumusuporta doon sa articles of impeachment nila. Wala. Hiningi namin ang attachment sa ebidensya nila, sa complaint nila, sa ombudsman. Wala. Ang ginagawa lang nila ngayon, dahil hindi makaarangkada yung kanilang gusto na tanggalin ako as a candidate for 2028, ay doon na lang sila sa second na benefit kung ano yung ginagawa nila. Nagsisira na lang sila ng pangalan. There. Diba? Walang ebidensya, fishing expedition, ang ginawa nila, sisiraan nila si VP Sara. Yun talaga ang nakita nilang gagawin para lalong ang mga taong galit kay VP Sara magagalit. At mangungulekta sila, maghanap sila ng ibang mga galit kay VP Sara. Wala naman, nakita naman ng mga tao kung ano ang ginawa yung kay VP Sara. Hindi naman bulag ang mga tao nasabihin si VP Sara ang may kasalanan. Diba? At kung si VP Sara talaga ay may kasalanan at corrupt, ay hindi niya aawayan si BBM. Best friends sila. Silang dalawa ang mag-corrupt, pero hindi may paninindigan si VP Sara. At nakakahiya naman, yung tatay niya hindi corrupt, tapos siya mag-corrupt. Try to think about this. Kung corrupt pa yan si VP Sara, hindi niya awayan si BBM kay sure naman talaga si BBM madaming bala kay VP Sara. Pero hindi Ano nangyari ngayon? Walang unit team. Kasi ayaw ni VP Sara na mabahiran ang kanyang pangalan ng korupsyon na magnanakaw siya. Hindi siya magnanakaw. O yun lang kabibig ang ating Libag-Libag for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Anong reaction mo sa sinabi ni Kong Pulong? Pressured ang mga senador, tinakot ang mga senador, tapos, I'm sure binibili na yan sila. Sabi ng Tweety Bird ni Kong Pulong. Grabe naman yung mga Tweety Bird. Talagang comprehensive ang chika. Natural. May mga Tweety Bird talaga dyan na nagmamanman kung ano ang mga reaction dyan. Or baka itong mga Tweety Bird na ito ay mga senador din. Diba? Hindi natin alam, kabibig. Pati sa Kongreso, may mga Tweety Bird din dyan, mga kongresista na mag-feed ng istorya kay Kong Pulong. At hindi yan mag-feed. We don't know, kabibig, baka. Diba? At hindi naman magsasalita yan na walang ebidensya na hindi nakikita o nararamdaman nila. Diba? So, hindi naman yan ipopost ni Kong Pulong kung wala siyang ebidensya or kung hindi totoo. Hindi kasi ganito ang mga Duterte na maninira lang tao, mag-post na para manira ang tao. Hindi. Hindi sila maninira ng tao kung walang ebidensya. Meron ebidensya yan. Ay, nako kabibig. Grabe. Malayo pa ang 2028 pero grabe ang ang paghihirap ni VP Sara, paghihirap ng pamilyang Duterte. Silang lahat nilalaban. Sabi ang daming lumalaban sa kanila. Ginawang grabe. Nag-iisang VP Sara, buti na lang may mga supporter to si VP Sara na tumutulong sa kanya. Lalo na, kung ako si VP Sara, hindi ko kaya ito. Baka mag-resign na ako. Pero si VP Sara, hindi niya piniling mag-resign kasi bakit siya mag-resign? Wala naman akong ginawang masama. At binoto ako ng 32 million Filipinos na niwala sa akin. So kaya ko to.
Kasi merong mga 32 million Filipinos na handang tumulong sa akin at handang susuporta sa akin. O, di ba, kabibig? Yun lang, kabibig. Bye everyone. See you next time.